Ito na yung exhaust motor namin guys na aking tinanggal dahil ang connection kasi niyan ay delta connection to 20 volts. So gawin natin 380 volts ngayon guys. Kung makikita natin nakakouple ang dalawa-dalawa. So ibig sabihin delta connection yan to 20 volts. Yan siya. Ngayon ang gagawin natin guys, gawin natin yung Y connection. Kung makikita natin nakakouple siya, dalawa-dalawa. Isa, dalawa, at saka tatlo yung isa. Ngayon ginawa nating Y connection guys. Nakakouple ngayon ang tatlong wire. Kung makikita natin tatlong wire ang nakakouple ngayon. So yung ganung connection guys ay Y connection yan. Diyan siya guys sa cover niya makikita ang 380 volts connection at saka yung 220 volts connection. Diyan naman sa labas makikita rin ang wiring diagram niya. Pag delta to 20 volts tapos 380 volts naman kung saan nakasuksok yung wire natin para sa power supply. Ngayon guys kung nakikita natin yan na yung Y connection natin na 380 volts. Nakakouple yung tatlong wire, tatlong terminal. Tapos yung tatlo naman nilagyan natin ng power supply na line 1, line 2 at saka line 3. Yan na yung sinundan natin na diagram pag 380 volts nakakouple ang tatlong wire. So 380 volts na yan. Kasi sa Middle East kasi sa industry ay 380 volts. So binago natin yung connection. Ngayon kunan natin ng resistance gamit ang multimeter. Tingnan natin kung pareho ba ang kanyang resistance. Kung pareho ba ang kanyang palo. Tignan mo yung resistance guys. Dapat yung palo ng needle natin ay pareho. Para hindi siya magkakaroon ng unbalance. Yan, resistance kasi yan guys. Checking the resistance tayo. So balance naman yung resistance natin. Ang kasunod natin kunin guys, ang ground. Dapat sa ground wala siyang palo. Kung makikita natin walang palo yung multimeter natin. So ibig sabihin yung blower motor natin ay hindi siya grounded. Ngayon i-on natin ang circuit breaker. Ayan, gumagana na yung blower natin. Kinunan natin ng ampere. So 1.4 ampere. Pag 1.3 or 1.4 konting intervals lang walang problema yan guys. So okay na yung blower natin yung exhaust fan natin na malaki. Yan siya guys kung makikita natin gumagana na siya ngayon. Yan guys ready to use na yan pag ganyan kung makikita natin So okay naman lahat, ang ampere niya okay, tapos yung resistance naman niya okay. So yun na yung result niya ngayon na 380 volts ang ating ginawang power supply. Hindi na yung 220 volts. So ready to use na ito guys.